Kukumpin ng pamahalaan sa isang pasilidad ang mga pamilya at individual na walang matirhan at nasa lansangan. Bukod sa pagkain, inaalok din sila ng kabuhayan. Yan ang tinutukan ni Mariz Umali. Bahagi na ng mga lansangan sa Kamaynilaan ang mga tinatawag na families, individuals, and children in street situation o yung mga walang matirhan. Kaya madalas sa kalsada na sila natutulog. At dahil madalas wala ring pinagkakakitaan, gutom ang kanilang inaabot. Sila ang hinatiran kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na pamaskong handog. We want to draw awareness sa mga kababayan natin na naghahanap ng mabilisan na makakainan lang. Nakabukas ang Walang Gutom Kitchen araw-araw. From breakfast pati lunch na service natin. And they can come every day? They can come every day. Katuwang nila ang Philippine Hotel Owners Association, ilang fast food chains at SOS Philippines na silang nagbibigay ng mga sobrang pagkain para mapakinabangan ng mga nagugutom sa halip na itapon na lamang. Kasi ngayon lang talaga naman kami nakaano ng ganito sa tinutulugan namin. Tinataboy kami. Napakasaya po. Gusto ko umiyak. Malaking tulong mo kasi may trabaho ko. Nahulog ako. Disgrasya ako, mami. Tapos na ospital ako. Hindi na ako makapaghanap buhay. May bakal hanggang sa napalitaan namin to, may libre pagkain. Araw-araw wala kami pagkain. Nagkukuhan lang kami. Pedicab lang kasi ako. Ayaw naman sumakay sa amin. Ito, pagka mayroon ayuda, yun lang. 700 kada araw daw ang pwedeng mapakain dito ng agahan at tanghalian. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagkapasinaya sa nirenovate na Pag-abot Processing Center na magsisilbing pansamantalang kanlungan para sa mga makukuha sa lansangan. Dito sa bahaging ito, kinukunan ng mga families, individuals, and children in street situation o yung mga nasa lansangan ng biometrics para ma-register sa governance system. Lalo na't karamihan sa kanila, walang mga ID at mga birth certificate na ilan lamang sa mga requirements para mag-avail ng iba pang mga government assistance. Sumasailalim din po sila sa medical dito sa bahaging ito para malaman kung healthy o may sakit. Dahil pag may sakit, syempre, kailangan silang i-isolate. So, kabilang lamang sa mga tulong na ibinibigay rito, yung mga tulong pinansyal, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, at pati na rin livelihood assistance para masigurong sustainable o di na sila babalik sa lansangan. Dito may 200 bed capacity para sa mga individual o pamilya. Meron ding recreation area, prayer area, counseling at multipurpose hall. May tamang pagtulong sa mga kapwa nating nakatira sa lansangan. Huwag natin abutan sa lansangan, picturean natin, i-post lang nyo yung location. And I promise you, ang mga social workers namin ang pupunta para ilikas mula sa lansangan ang mga pamilya na gusto nyong tulungan at ilalagay namin sila dito sa shelter natin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.